So, ngayon, ang aalamin natin ngayon ay ito. Kamusta naman yung sinasabi sa hula ni Joel na ang araw ay magdidilim, ang buwan ay magdidilim, at ang mga bituin ay mahuhulog. Literal ba ito o hindi? Alam mo ang paliwanag ng mga Seventh-day Adventists at ni Ellen G. White dito? Literal to. Tignan mo sabi ng SDA Fundamental Belief, second edition sa page 379. Bilang katuparan ng propesiyang ito, noong May 19, 1780, isang di pangkaraniwang kadiliman ang bumalot sa hilagang silangan ng Hilagang Amerika. Ang malaking pag-ulan ng meteor noong November 13, 1833, ang pinakamalawak sa pagpapamalas ng nahulog na bituin na naitala ay tumutupad sa propesiyang ito. Sabi ng fundamental belief yan hanggang ngayon. Pag binasa nyo mga kaibigan, ang SDA fundamental belief, andyan pa yan ngayon. Yan pa rin ang official na paliwanag ng mga Adventist Brother Toto hanggang ngayon. Literal pala yan. Yan yung sinatawag nilang natupad na hula. For them, literal na ang mga bituin ay nahulog. Literal na ang araw ay nagdilim. Literal na ang mga bituin ay nagsipaghulog. Nako, yan ang nakakatakot yan, Brother Toto. Ang nangyari yata dito nung May 19, 1780, of course sa kanila very unusual na kasi nga biglang yung the whole fell over all yung darkness nga daw fell over parts of New England, USA, and parts yes, that's true. in Canada. And yun nga parang yung umaga hanggang sa middle of the night, yun nga, yung mga ibon daw tahimik, tapos Ayun. yun nga, kailangan ng kandila na sindihan during the night. Kaso nagtataka sila kung ano yung pangyayari. Hindi pa naman sila very updated sa equipment at saka sa kanilang science nung time na yun. Pero ngayon napaliwanag na yun, di ba? Yes. Na, yun nga, napaliwanag na yun nga, merong meteor shower. Yung Leonid, sayang Leonid storm, 1833. Yes. And hindi ito pwedeng i-compare doon sa sinasabi ng Seventh-day Adventist na natupad na ang prophecy. Kasi hindi ito global, di ba? Parts lang. Nagkataon na doon lang sila sa naging balita lang yun nung time na yun. So, akala nung tao nung panahon na yun, natupad na yung Matthew 24:29. Matthew 24. Revelation 6:12. Oo. Pero hindi naman pala yun. Hindi naman walang kaugnayan yun. Kaya isang pagkakamali ito, mga kaibigan. Kaya nga, mag-iingat tayo sa mga nag-i-interpret na marami ngayon na based on newspaper theology. Na kung ano yung tinutugma sa nangyayari, ina-apply kagad sa panahon natin ngayon. Na hindi naman. So, tingin ko hindi tamang exegesis po yung ganon. We have to... i-share ko lang po yung history kung bakit nagdilim. Mas maganda. Okay. Mas maganda. Sabi dito, yung records of modern science attributes the events to a combination of smoke from massive forest fires, thick fog, and cloud cover, likely from the fires in Canada. So yung three-ring analysis supports the theory of extensive fires during that period. So na-explain nila yung phenomena na may forest fires, na ito matindi yung forest fires nung time na yun. So hindi siya isang bagay na supernatural or kababalaghan. And yun nga, hindi siya, at saka yung meteor shower, hindi yun pala nangyari nung time na May 19. Yung Leonid meteor storm is 1833. So nako-confuse na yung events. Yung pagdilim dahil sa forest fire, tapos yung paghulog ng bituin, hindi bituin ang nahulog, mga meteors. Meteors. Ang bituin, ang laki-laki ng bituin. Malaki pa sa sun, malaki pa sa araw. Pag nahulog
tunaw ang mundo. At bilang karagdagan, Brother Toto, no? Pero for the sake of testimony, at nabanggit nga ni Brother Toto, na yung sinatawag na pagdidilim ng araw, hindi siya supernatural phenomena, brothers and sisters. Siya po Natural ay phenomena. ordinary at natural phenomena that can be explained by science, mga kapatid. No? So, since si Ellen White, sabi ko nga dito sa article, naniwala siya na ito'y supernatural phenomena, Brother Toto. Alam mo kung bakit? Opo. Naikwento niya, nung siya daw ay 5 years old ata si Ellen White, nasaksihan daw niya mismo yung falling of the stars. Nang gabing iyon din na siya ay dumating sa Torre Pellis, nasaksihan ni Ellen White ang isang di pangkaraniwang pangyayari, isang kahanga-hangang pag-ulan ng mga bituin. Siya ay isang batang babae pa lamang na 5 taong gulang nang mahulog ang mga bituin noong Nobyembre 13, 1833, at malamang na natulog sa buong pangyayari. Ngunit hindi niya pinalampas ang pag-ulan ng mga bituin na ito noong Nobyembre. Delafield, Ellen White in Europe 1885-1887, Washington. Review and Herald Publishing Association, 1975, pahina 237. So, doon pa lang dapat magduda na kayo na talagang propeta si Ellen White. Ba't siya naniwala na literal yun? At kung nagbabasa siya ng Bible, mamaya malalaman natin na yung mga ganong pahayag ay hindi siya literal. Ito po ay lumabas noong September 1998 Ministry Magazine na international journal ng mga kapatid nating Adventist, na ito po ay sinulat ng isang scholar nyo, si Hans Larondel, SDA theologian. No? Ang pamagat ng article na ito ay Viewpoint, the Application of Cosmic Science in the Adventist Tradition, na sinulat ni Dr. Hans Larondel noong September 1998 na Ministry Magazine. Dinibunk mismo ng inyong scholar. Ito sabi niya, patuloy na tinuturing ng mga tagapagpaliwanag ng Adventista ang pagdidilim ng araw at buwan noong 1780 bilang isang supernatural na tanda ng katapusan ng panahon. Gayunpaman, ang mga sumusunod na ebidensya ay nagpapahiwatig na ang pagdidilim ay maaring nagmula bilang resulta ng mga sunog sa kagubatan. Makapal lang, ano pala ito? Forest fire pala ito? Hindi yung supernatural. Ang usok ay tumakip sa araw na sumasaklaw sa 25,000 square miles sa silangang bahagi ng Hilagang Amerika at Canada. Ang gayong regional na kaganapan na tumatagal lamang ilang oras ay bahagyang karapat-dapat bilang ang kosmikong pangyayari na inulat ng Bagong Tipan. Kinikilala ni C. Mervyn Maxwell at iba pa na tinatawag na madilim na araw na May 1780 ay hindi pinasimula ng isang direktang gawa ng makapangyarihang intervention, kundi mga natural na sanhi. Natural na sanhi, walang kinalaman ng Diyos dyan. Noong gabi ng November 8, 1833, sinabi ng isang tagamasid na ang mga bituin ay nahuhulog na parang makapal na mga snowflakes. Ang mga nagtatansya para sa pagkahulog mula 10,000 hanggang mahigit na 60,000 meteor bawat oras. Ang taong 1833 ay tinuturing na ngayon bilang ang simula ng meteor astronomy. Doon nagsimula ang tinatawag na meteor astronomy. Napansin ng mga tagamasid na ang lahat ng meteor ay tila nagmumula sa konstelasyon ng Leo. Sa harap ng katotohanan ito, ang ilang mga konserbatidong tagapagpaliwanag ng Adventista ay kumbinsido na ang tradisyonal na interpretasyon ng Adventista sa mga makasaysayang phenomena na ito ay nawalan ng kanyang nakakakumbinsi na kapangyarihan. Kasi nga na-discover, Brother Toto, na hindi pala supernatural event yun. Kaya kumukunti na ang gumagamit ng interpretasyon na ito. Si Samuel McLaughlin sa Advent Hope of Human Hopelessness ay hindi kasama ang tradisyonal na pananaw tungkol sa 755, 1780 at 1830. Ang nakakaisang tinig
ng paniniwala sa Adventismo tungkol sa prophetikong kahalagaan ng mga phenomenong ito ay nawala. Ibig sabihin, obsolete na yung alam na ito. Obsolete ang paliwanag na ito. Nawala ang pakiramdam ng katiyakan sa dating kasama ng mga kaganapang ito bilang supernatural na tanda. Kaya marami na po pala mga Adventist ang hindi naniniwala dito, Brother Toto. Pero, Hindi na pwedeng gamitin kasi nga narinig ko rin ako, Adventist na-debunk na eh, gumagamit. na-debunk na hindi siya katuparan nung Matthew at saka nung Revelation. So, yun yung napakalungkot eh kasi sa atin naman, alam mo, ang katotohanan ay nagpapalaya. Kung patuloy na ang ating mga kaibigan na Seventh-day Adventist ay ganito ang paniniwala, bihag pa rin sila ng mga maling aral at maling paniniwala. So, kaya ngayon, yun nga, nakakalungkot kasi sa ating pagpapaliwanag, sa ating pagpapakita ng ebidensya, tayo pang lumalabas na kontrabida. Pero kung tutuusin, yung ating pagpapaliwanag ay nagpapatunay lamang na dapat ipag-isipan muli ang mga pamamaraan at ang mga pag-interpreta ng mga Seventh-day Adventist tungkol sa salita ng Diyos. At hindi naman nakakahiya yun kasi nga ang katotohanan ay para sa lahat. At ang katotohanan ay nagbibigay kalayaan. Ngayon, kung patuloy na pipilitin ng mga kaibigan natin na ito ang tamang interpretasyon at talagang ito'y may kababalaghan, ay wala na siya magagawa doon, di ba? Na supernatural. Pero hindi eh. I'm really very sad na kung pipilitin pa. Kaya nga po, kita nyo, unti-unti, no, sunod-sunod na yung mga lumalabas sa Seventh-day Adventist na mga may kamalan. Yung pinaka-latest nga si Pastor ba yun? Si Ryan Day? Ryan Day. Oo, pinakikinggan ko yung paliwanag niya eh. And nakakalungkot nga. Maganda ka. Parang ang katulad din nung nangyari sa inyo. Pero sa kanya naman kasi international yung kanyang exposure. And kaya ang response ng organization, ng SDA organization, is talagang takpan at saka sirain ang kanyang patotoo. Credibility. Kaya nga nakakalungkot. Oo. Sirain yung credibility. Kaya nga, Brother niya. Toto, itong pinag-usapan natin ngayon, mahalaga ito kasi involved dito ang credibility ni Ellen G. White. Opo. Involved dito ang credibility ni Ellen White kasi si Ellen G. White naniniwala na literal yung phenomena. Literal na magdidilim ang araw, that is supernatural. Sinama pa nga niya yan sa Great Controversy. Sinama pa niya sa Great Controversy. Tapos kunento pa niya na 5 years old siya noon. Nakita niya literal yung bituin. So mag-isip kayo mga kapatid na Adventist. Kung totoong propeta si Ellen White at sinasamahan siya ng Panginoon at siya po'y inspired ng Holy Spirit, how come na na-absorb niya at inaccept niya na physical at literal phenomena at supernatural phenomena yung pagdidilim ng araw? No? Pero yung pala, based sa latest research at progress ng science, yung pala pagdidilim ng araw, bituin, hindi pala sanhin ng supernatural, kundi malaking forest fire na naganap, umabot hanggang Amerika at Canada. Kung kayo po, Adventist, tanongin niyo sarili niyo, kung propeta si Ellen White, ba't hindi niya alam yun? Ba't nagkamali siya nun? Maniniwala ka pa bang propeta si Ellen White? Dahil dyan, alamin natin, Brother Toto, ano ibig sabihin dito? Ang araw ay nagdilim. Ano bang kahulugan dito ni Joel? Literal ba yon? Well, alam natin na hindi ito literal. Hindi ito literal. Kasi nga, hindi ito nangyari. Ito ay metaphorical language. This is a figurative language. For example, nung hatulan ng Diyos ang Babylonia, sa pamamagitan ng propeta Isaias, ito yung mga picturesque word, metaphoric word, apocalyptic word ng judgment na sinulat na Isaiah against Babylon bago sila wasakin. Sabi ng Isaiah 13:10, sapagkat ang mga bituin ng langit
at ang mga gayak noon ay hindi magbibigay ng kanilang liwanag. Ang araw ay magdidilim sa kanyang pagsikat at hindi pasisilangin ang buwan ang kanyang liwanag. Tanong, natupad ba ang hulang ito sa Babylonia? Walang magsasabi na hindi. Natupad yan. Pangalawang tanong, noong ang Babylonia ay nawasak noong 586 AD bilang pagiganti ng Panginoon at katuparan ng hula na ito ni Isaias. Nagdilim ba ang literal ng mga bituin? Nahulog ba ang literal ng mga bituin sa panahon ng Babylonia? Nagdilim ba ng literal ang araw noong time ng Babylonia? Ay yung buwan, naging madilim ba? Walang buwan? Hindi ho. Hindi ho, literal. Ito po ay figurative. Na ang ibig sabihin, ang kapangyarihan ng Babylonia, nung siya ay hinatulan ng Panginoon, ay nawalan ng glory. Nawalan siya ng liwanag, kagaya ng glory ng araw, buwan at bituin. It represents the authority and the power of Babylon. Ganyan din ang mga propesiya ni Ezekiel sa Edom at sa iba-ibang lugar. Andyan yan sa article natin. Marami akong mga Bible example na binanggit doon. So, igalang po natin ang Word of God. Ang Word of God, binigay po sa atin para hayaan natin siya magsalita sa atin. Kapag sinabi, may mga hula na magdidilim ang araw, magdidilim ang bituin, pati buwan, huwag natin kagaduhulaan ito sa sarili nating kagustuhan na literal ito. Igalang natin ang salita ng Diyos because we believe, kung talagang naniniwala tayo sa Sola Scriptura believes that the Bible interprets itself. The Bible interprets itself. Ngayon, ang nangyayari sa iba, sinasabi kunyari na the Bible interprets itself, pero pag nakabasa na ang bituin, araw, buwan, magdidilim, i-interpretin nila batay sa kanilang kagustuhan. Literal na magdidilim, katulad ng ginawa ni Ellen White. Alam niyo ba, noong ang Jerusalem, sa kanyang mga huling araw, ay malapit ng magiba noong 70 AD, nag-prophecy din si Jesus, ginamit ang mga apocalyptic language kagaya ng kay Isaiah to describe what will happen to the city of Jerusalem along with their temple. Sa Matthew 24:29. Kung titignan niyo ang context ng Matthew 24, dinidescribe dito ni Jesus kung paano wawasakin ang city of Jerusalem. Di ba? Paano wawasakin? Walang bato, makikita kayo nakatungtong sa kapwa bato. Di ba? That is referring to the outcome of Jerusalem's destruction. Ngayon, pagtapos niya i-describe ang pagkawasak ng Jerusalem, pansinin niyo yung sinabi ni Jesus. Datapwat kara-karaka, pagkatapos ng kapagyatian sa araw na yon, sa madaling salita, kung ating gagamitin sa mas mababang Tagalog, agad-agad, pag sinabi kara-karaka, agad-agad, immediately, pagkatapos ng kapagyatian o pagwasak ng literal na temple ng Jerusalem, kasama ang sanctuary, ay magdidilim ang araw at ang buwan hindi magbibigay ng kanyang liwanag at malalaglag ang bituin sa langit at magsisipangatal ang kapangyarihan sa langit. Kara-karaka, immediately, pagkagiba ng Roman soldiers sa Jerusalem temple at sa city of Jerusalem. Tanong, meron ba binagit si Josephus na historian na naka-witness doon sa account na, naku, yung literal na araw nagdilim, madilim kahit tanghali, ang buwan nagdilim, bituin nahulog. Ganun ba sinabi ng mga historians nung magiba ang Jerusalem? Hindi. Bakit hindi? Kasi pag sinabi sa Bible na magdidilim ang araw, magdidilim ang buwan, mahulog ang bituin, it is not literal. But sa language ng mga Hebrews, sa language ni Jesus na isang Jew, sa language ni Isaiah nung ginamit nito against judgment for the Babylon, naiintindihan nila that this is just a poetic, apocalyptic, figurative language to describe the destruction of a once glorious empire that is now crumbled to the ground. Kaya nga, sabi ni Jesus,
pagkatapos na magiba ang Jerusalem, ng templo, magdidilim ang araw. Hindi literal yan. Ibig sabihin, nasa ng glory ninyo na pinagmamalaki ninyong templo. Di ba naglakad sila Jesus doon at mga apostol? Nakita niyo ba ang templo? How glorious it is. Na walang ningning. Na walang ningning na parang ang araw, buwan at bituin. Na wala. That is a figurative language, mga kapatid. Kaya brother Toto, ang tanong natin, ang sabi natin kanina, yung hula ni Joel natupad lang nung first century. Nung panahon ni Peter. Nung panahon ni Peter na sa kanyang pag-unawa, yung panahon na yun ay under the huling araw. Last days of the Jewish age. Tanong, yung bang destruction ng Jerusalem during 70 AD, kasama ba yun sa huling araw? Yes. Tanong, kasama ba yun sa binabanggit ni Joel na ang araw nagdilim, ang bituin ay lalaglag, at ang buwan ay nagdilim? Yes. Kasi ganun din describe ni Jesus sa Matthew 24:29 na binasa natin. Ganun din describe ni Jesus ang mangyayari sa Jerusalem. After ng kapigatian, after niyang gibain, ang araw, pagkatapos ng kapigatian yun, karaka-raka, ang araw ay magdidilim. Ang buwan ay hindi magbibigyan ng liwanag at ang mga bituin malalaglag. Literal ba yan? Hindi. Para kay Jesus, he is just describing what happened to the once glorious city of Jerusalem. Yung mga paliwanag kasi ni Jesus Christ, maintindihan nila nung panahon ng mga apostoles kasi ganun sila magkwento eh, di ba? At saka yung mga pagsulat nila angkop sa kanilang panahon. Kaya nga sa mga biblical scholars ngayon, and I'm really happy na talagang may paliwanag kasi nagkakaroon ngayon ng clarity sa interpretation. Hindi ka